Good day to everyone. Ito na naman ako. Muli ako nagbabalik to continue our learning. So, Happy New Year again. It's still New Year. Okay? So, so we are now here in chapter 12. Yeah. Tapos na tayo kay Noah. So, tinawag ng Diyos si Abraham. So, ito yung buhay naman ni Abraham. Sinabi ni Lord kay Abraham, iwanan mo ang bayan mo, ang mga kamag-anak mo, pati ang bahay ng tatay mo, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Bibigyan kita ng maraming anak at apo at magiging isang malaking bansa ka. Ibe-bless kita at makikilala ang pangalan mo para maging blessings ka sa iba. So, ito yung si Abraham, ang ating ama. At ang Diyos, siyang kauna-unang anak, hinuring ng Diyos na pinakamalapit sa puso niya dahil si Abraham ay isang tapat na servant ni God. Si Abraham ay naging napaka-faithful niya kay Lord. Nagkaroon siya ng asawa, ang asawa niya ay si Sarah. Tapos nagkaroon sila ng isang anak. Sina Abraham at Sarai sa Egypt. Ang buhay nila ay talagang napakahirap noon. Nagkaroon ng taggutom sa Kanaan at sobrang tindi noon. Napilitan si Abraham na pumunta sa Egypt para doon muna tumira. Nung papasok na sila ng Egypt, sinabi niya sa asawa niya, Sarai, maganda ka, babae. Pag nakita ka ng mga Egyptians, isipin nila asawa kita at papatayin nila ako. Kaya hindi sinabi ni Sarai na asawa niya si Abraham. Pero ikaw hayaan kanilang mabuhay. Kaya sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para di nila ako patayin at maging okay trato nila sa akin dahil sa iyo. Dahil magkapatid lang sila. Yun ang sasabihin nila sa lahat ng tao sa loob ng kaharian ng Egypt. Pagpasok nila sa Egypt, napansin nga ng Egyptian sa napakaganda ni Sarai. Nakita siya ng mga officials doon at binalita ito sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarai sa palasyo dahil kay Sarai, naging maganda ang trato ng hari kay Abraham. Binigyan pa siya nito ng mga alagang tupa, kambing baka, donkey, camel, at mga alipin. Yan, dyan ang starting nila sa loob ng Egypt. Okay? Pero dahil sa mga kinuha ng hari si Sarai, nagpadala si Lord ng mga nilalang ng mga malalang sakit sa hari at sa mga tao sa palasyo. Kaya pinatawag ng hari si Abraham, tinanong, bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo si Sarai? Sabi mo magkapatid kayo, kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Eto na ang asawa mo. Kunin mo na siya at umalis na kayo. Inutos ng hari sa kanyang mga tauhan na paalisin na si Abraham kasama ang asawa niya at lahat ng ari-arian nila. So, lumabas din sila sa Egypt kasama niya ang kanyang asawa si Sarai. Yan yung chapter 12. Now, sa chapter 30 naman ng Genesis, naghiwalay sina Abraham at Lot. Yan. Istorya ni Lot. Kilala niyo si Lot, no? Yan. Mula sa Egypt, napunta sa bandang south ng Kanaan, si Abraham at ang asawa niya, dala ang lahat ng ari-arian. Kasama din niya si Lot. Mayaman niya si Lot. Mayaman na nun si Abraham, marami na siyang lupa, kambing, tupa, baka, pati mga silver at gold. Mula sa Negev, tumuloy sa paglalakbay hanggang makarating siya sa Bethel. Nakarating siya sa lugar
na pagitan ng Bethel at kung saan siya nagstay at nagtayo ng altar. Dati sa lugar malakas ang hangin dito eh. Kaya masarap po mag-share ng words of God. Okay? Yan. Nagtayo siya ng altar dati sa lugar na yon. Nag-worship si Abraham kay Lord. Okay. Si Lot kasama ni Abraham ay may sarili ring pamilya at mga alipin. Okay? Marami rin siyang mga tupa, kambing, baka. Kaya hindi sila kasya ni Abraham sa lugar na pinagpapastulan nila. Sa sobrang dami ng mga alaga nila, di nila pwedeng tumira na magkasama sa isang lugar. Nag-aaway na rin ang mga shepherd ni Abraham at ang shepherd ni Lot nung time na yun. Nakatira sa lupain yun ang mga Canaanites at Perisites. Kaya naghiwalay na sila ni kaya lumipat si Abraham sa Hebron. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Lord kay Abraham, tumingin ka sa buong paligid mo. Ibibigay ko sa buong paligid sa iyo ang magiging lahi mo ang lahat ng lupain na makikita mo. Magiging sa iyo ang lahat ng yan forever. Pararamihin ko ang lahi mo sa dami na alikabok sa lupa. Hindi sila kayang bilangin ng kahit sino. Sige, lumakad ka at ikutin mo ang buong lupain. Kasi ibibigay ko sa iyo lahat yan. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham sa ating ama. Kaya nga, kapag habang tinatapos natin itong Genesis na to, makikita niyo kung gaano kamahal ng Diyos si Abraham. O sinabi ng Panginoon, yun ay tinupad niya kay Abraham. Dahil naging tapat si Abraham. Niligtas ni Abraham si Lot. Nung panahong yun, ang mga haring sina Amraphel ng Babylonia at Tidal ng Goyim. May paglalaban sa 5 hari na sina Berba, Sodom, Disha, Gamora, Shinab at ng Adoma, Shemeber ng Sebulin at ang hari ng Bela, isang city na tinawag ding Zoar. Yan, pinagsama-sama ng 5 hari ang mga army nila sa Dim Valley na tinatawag ng Dead Sea ngayon. 12 years sila nag-serve kay King Chedorlaomer, pero nung pang 13th na taon na, nagrebelde silang laban sa hari. After 1 year, sumugod si King Chedorlaomer at ang haring kakampi niya at ang army nila. Tinalo nila ang Rephaim sa Asteroth, Carmain at ang Suzim sa Ham, at ang Emim sa Kiriath-Jearim. Yan. So, punta na tayo sa chapter 15. Tatapusin natin lahat itong Genesis na to kasi dito lang naman kasi talaga nagsimula yung lahat-lahat para ma-introduce sa inyo kung saan nagsimula ang tao at kung paano minahal ng tao at tinapos ng Diyos ang mundo at muli niya binuo ang mundo through Noah's Ark. Okay? Ang kasunduan ng Diyos kay Abraham. Maganda to. Kasunduan nila. Dito napapaloob lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos para kay Abraham. Excuse me. Kaya habang tumatagal, unti-unti natin nakikilala kung sino ang ating Panginoon. Ginagawa to, sinulat itong Biblia na to, yung teachings na to, para tayong mga tao ay makasunod. Malaman natin talaga kung sino yung tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos na isang banal na spirito. Hindi ito nakikita, hindi ito nahihipo. Ngunit nararamdaman natin. Okay? See you later. Bye-bye.